Buhay na naman ang mga panukala na amyendahan ang saligang batas, bagay na hindi naman talaga nakakagulat. Sinulat po ito noong pang 1987 at magtatatlongputpitong taon na itong hindi nagagalaw. Ang mas nakakagulat ngayon ay kung ano ang gustong amyendahan at paano ito gagawin. Sa Constitution kasi, may tatlong paraan para amyendahan ang saligang batas. Ang Constitutional Convention, ang Constituent Assembly, at ang tinatawag na People's Initiative. Dun sa unang dalawa, kailangan ng boto ng Senado at ng Kongreso. Sa una, para sa batas na magtatatag ng Constitutional Convention. At sa pangalawa, resolusyon para gawin ng Kongreso na isang Constituent Assembly. Ang problema kasi, sa nakaraang 37 taon, parating malamig ang Senado sa mga panukalang amyenda ng Konstitusyon. Hindi kasi malinaw sa Konstitusyon kung paano gagawin ang botohan sa mga panukalang pagbabago ng Konstitusyon. Ito ba ay voting separately? Ibig sabihin, magkahiwalay na boboto ang Senado at ang Kongreso. Sa kasong ito, may sariling boses ang Senado at kaya nitong harangan ang Kongreso. O ito ba'y voting jointly, kung saan magsasama ang Senado at Kongreso sa isang botohan. Sa paraang ito, masasapawan naman ng Kongreso ang Senado. Higit 300 ang mga congressman at 24 lamang ang senador. Pag pinagsama-sama mo sila, anuman ang pagtutol ng Senado, malulunod sila ng Kongreso. Tandaan po natin yung paraan ng pagboto dahil babalikan po natin yan. Pasok ang pangatlong paraan ng Constitutional Amendment, ang People's Initiative. Sa paraang ito, wala nang dadaan sa Kongreso at sa Senado. At ang taong bayan na ang magsusulong na reforma sa Konstitusyon. Sa Section 2, Article 17 ng Konstitusyon, maaaring magsimula ng petisyon ang taong bayan para sa gusto nilang constitutional amendments. Pero masalimuot na proseso yan. Ayon sa Konstitusyon at sa Republic Act 6735, kailangan mo muna ng pirma ng 12% ng lahat ng registered voters, kasama na ang 3% ng bawat distrito. Sa ngayon, meron tayong 68 million registered voters. Ibig pong sabihin, kailangan ng pirma ng 8.2 million registered voters para masimulan lang yan. Ang lahat ng pirma na yan, kailangang i-verify ng COMELEC na totoo base sa kanilang mga voters records. Lahat ng yan para lang pagulungin ang panukala. At kung ma-verify man ng COMELEC ang 8 milyong pirma na yan, saka pa lamang magsasagawa ng malawakang plebisito kung tatanggapin ng taong bayan ng mga amendments. Majority wins lamang. Kung tanggapin niya ng taong bayan sa plebisito, pasok na ang amendments. Ano raw itong pinapakalat ng ilang congressmen sa mga barangay na panibagong tsa-tsa? Ito ba'y para luwagan ang economic provisions ng konstitusyon gaya ng parating nababanggit? Sa mga lumitaw na petisyon sa mga barangay, ito'y People's Initiative para direktang isaad na joint voting na ang Senado at Kongreso sa mga susunod na charter change. Kumbaga, ang babaguhin lamang nito ay ang proseso ng pag-amyenda ng konstitusyon at kung matuloy, simple lamang ang implikasyon. Sa dami ng mga congressmen, malulusaw na lang ang boses ng Senado pagdating sa lahat ng mga susunod na botohan sa konstitusyon. At pag nangyari yan, ang mananaig na talaga ay ang gugustuhin ng mga mas nakararaming mga congressmen, maging ito'y sa issue ng economic provisions, federalismo o term extension. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.